Announcement lang po mga katakip silim. Kung gusto nyo po magbahagi ng inyong kwentong kababalaghan, pwede po kayo mag-email sa pntstories6@gmail.com. Ipa-flash ko na lang po sa screen yung pinakang email para mas maintindihan po ninyo. Kami na pong bahalang mag-ayos ng inyong kwento. Simulan na natin. Ako si May, isang exchange student sa isang university sa Taipei. Noong unang linggo ko sa dormitoryo, napansin ko agad na may kakaibang pakiramdam sa kwarto ko. Maayos naman ang lahat, malinis, tahimik at maaliwalas. Pero tuwing hating gabi, parang may kung anong malamig na hangin na dumadaan sa loob kahit sarado lahat ng bintana. Isang gabi, habang nag-aaral ako, narinig ko ang mahihinang yabag sa hallway. Inisip kong isa lang sa mga roommate ko. Pero nang silipin ko, walang tao. Bumalik ako sa pag-aaral. Pero may biglang kumalabog sa cabinet ko. Pagbukas ko, wala namang laman, kundi damit ko. Kinagabihan, habang natutulog ako, nagising ako sa bigat ng dibdib ko. Parang may nakaupo. Pagdilat ko, may babae. Mahaba ang buhok, maputla ang muka, at walang mata. Nakadungaw sa akin. Nanigas ako sa takot. Hindi ako makagalaw. Nagsalita siya ng pabulong. Hindi dapat ikaw ang nandito. Pagkagising ko, umaga na. Akala ko panaginip lang. Pero may iniwang marka sa dibdib ko. Parang mga daliri na pinisil ako. Nang tanungin ko ang mga staff ng dorm, napatingin sila sa isa't isa. May estudyante raw na nagpakamatay sa kwartong yun dahil sa depresyon. At simula noon, marami na ang umaalis sa kwartong yun dahil sa kababalaghan. Kaya't lumipat agad ako ng kwarto. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit ako ang pinili niyang lapitan. Pero gabi-gabi, iniisip ko pa rin ang sinabi niya. Hindi dapat ikaw ang nandito. Ako si Daisy, isang Pilipina HR assistant sa isang electronic factory sa Taoyuan. Ako ang in charge sa pagproseso ng mga bagong dating na OFWs. Mula sa pag-check ng documents, pag-assign ng dorms at pag-orient sa kanila sa trabaho. Isang gabi, late na ako sa opisina dahil may bagong batch ng workers. Pagod na pagod ako, pero kailangan ko pang i-finalize ang listahan ng mga pumasok. May isang lalaki ang pumasok sa opisina. Nakasuot ng light blue na uniform. Medyo madumi. Tumayo siya sa harap ng mesa ko. Tahimik lang. Sabi ko, "Sir, late ka na sa orientation. Anong pangalan mo? Para ma-check ko." Maayos siyang sumagot. "Eduardo Javier, na-delay lang po ako." Hinanap ko sa master list, pero wala. Tinignan ko sa records ng agency. Wala rin. Wala siyang pangalan kahit saan. Akala ko bagong apply pa lang kaya sabi ko, "Wala po kayo sa listahan. Kanino po kayong agency?" Tumango lang siya, saka nagsalita ng pabulong. "Hindi na ako kailangan sa agency." Nagsimulang lumamig ang opisina. Napansin ko, ang sahig sa paahan niya, basa, pero hindi umuulan. Nung tumayo ako para tawagin ang guard, nawala siya. Walang ingay ng pinto,
walang yabag. Para bang hindi siya umalis. Nawala lang na parang bula. Kinabukasan, ikwento ko ito sa isa sa mga supervisor. Natigilan siya. Hinanap niya ang lumang logbook sa HR room. May pinakita siya sa akin na luma ng picture. Siya ba yan? Tanong niya. Oo, siya nga. Si Eduardo Javier. Matagal na siyang namatay. Nadula sa chemical area. Hindi na na-acknowledge ng agency dahil expired na ang contract niya. Sabi ng mga guards, minsan bumabalik siya, lalo na sa mga bagong HR staff. Baka raw kasi umaasa pa rin siyang maregular bilang empleyado. Mula noon, tuwing nagpoproseso ako ng bagong batch, tinitignan ko muna ang sahig. Baka kasi may basang paang biglang lumitaw. Ako si Rosalie, isang factory worker sa Taichung. Tuwing day off ko, sinusubukan kong mamasyal para hindi ako ma-homesick. Noong isang buwan, niyaya ako ng mga kaibigan kong kapwa ko OFW, sina Joanne at Carla, na sumama sa hike sa Yushan. Sabi nila, magandang view daw. Makarelax lang kami kahit isang araw. Nang makarating kami sa base camp, napansin kong parang may kaba sa mga lokal. May isang matandang babae ang nag-abot sa akin ng pulang tali. Pinanggayan. Kung makarinig ka ng babaeng umiiyak, huwag mong sundan, huwag mong titigan. Napangiti lang ako. Isang OFW na galing sa baryo. Sanay sa mga kwentong ganyan. Pero hindi ako naniniwala. Hindi, noon. Habang papataas kami, nagsimula nang bumigat ang pakiramdam ko. Walang hangin, pero malamig. Parang may nagmamasid. Sa campsite, habang natutulog ang mga kasama ko, nagising ako sa mahinang hikbi. Sa una, inakala kong si Carla lang na namimiss ang pamilya niya. Pero nung sinundan ko ang tunog, nakita ko ang isang babae. Nakatayo sa gilid ng bangin, nakaputi, basang-basa ang damit, nakalugay ang buhok. Nakaluhod siya at umiiyak. Tulong, nawawala ako. Lalapitan ko na sana, pero napansin ko, wala siyang anino at ang paa niya'y nakalutang sa lupa. Naalala ko ang babala ng matanda. Hawak-hawak ko ang pulang tali. Agad akong umatras. Nagdasal ako ng taimtim. Nang balikan ko ang tent, nakita kong si Joanne ay umiiyak sa isang sulok. Sabi niya, may umakap daw sa kanya sa dilim. Yakap na parang yelo sa lamig. Si Carla naman, may galos sa braso. Pagbalik namin, nagsaliksik ako. May kwento raw ng isang babaeng OFW rin ang nawala sa Yushan. Mga taon na ang nakaraan. Di na nakita kahit kailan. At simula noon, may nagpaparamdam na ng babae sa mga hikers, lalo na sa kapwa Pilipina. Mula noon, hindi na ako sumama sa mga hiking sa bundok, lalo na kapag may naririnig akong umiiyak sa gabi. Kasi minsan, ang multo ay kabayan mo rin. Ako si Laila, naka-assign sa night shift ng help desk ng isang electronic company sa Taipei. Ako ang in charge kapag may emergency concern ng mga factory workers, injury, incident reports, o minsan homesick lang na gustong may makausap.
12:00 ng gabi habang nag-aayos ako ng reports. Biglang tumunog ang intercom sa desk. Line 6 ang nakalagay sa screen. Sinagot ko agad. Hello? Help desk. Laila speaking. Tahimik lang. May mahinang static lang. Pagkatapos, isang boses ng babae. Paos, parang nanggagaling sa malalim na lugar. Nasaan ang anak ko? Pakisabi, umuwi na siya. Napahinto ako. Sobrang lamig ng hangin. Kahit naka-aircon kami buong gabi. Ma'am, sino po sila? Anong pangalan ng anak nyo? Tanong ko. Pero bigla na lang nawala ang linya. Nireport ko agad sa supervisor ko. Tinawagan ng IT. Sabi nila, patay na raw ang line 6 for 2 years. Wala na raw koneksyon. Disconnected after a fire incident. Nabahala ako. Kinausap ako ng matandang janitor nang pauwi na ako. May tumatawag dyan noon. Ina ng isang worker. Hindi nakatapos ng kontrata. Nasunog kasama ang mga gamit niya. Kaya hanggang ngayon, hinahanap pa rin siya ng anak. O baka siya ang naghahanap ng anak niya. Kinabukasan, nakita ko sa desk ko ang folder ng isang lumang employee. Walang laman kundi birth certificate at picture ng lalaking OFW. Sa likod ng larawan, may sulat kamay. Sana matawagan mo ako, anak. Ngayon, tuwing mag-isa ako sa opisina, nakamute ang line 6. Pero kahit naka-off, minsan umiilaw ito. At kapag sinagot mo raw, baka ikaw na ang sunod niyang matawagan. Ako si Marknell, isang machine operator sa isang textile factory sa Miaoli, Taiwan. Night shift ako palagi. 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Tahimik ang trabaho, pero pagdating ng kalagitnaan ng gabi, minsan may mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sa production area namin, may lumang makina sa dulong bahagi ng linya. Luma na talaga, kalawangin, at minsan parang gumagana kahit walang nakatalaga. Sabi ng mga matatagal na roon, huwag daw basta lumapit. Pero hindi naman nila sinasabi kung bakit. Isang gabi, nag-crash ang system namin, kaya tumigil muna ang ibang machine. Pinapunta ako ng supervisor sa likod para i-check kung may problema sa kuryente. Pagdaan ko sa lumang makina, biglang umandar ito ng kusa. Umiikot, umuugong, pero walang operator, walang naka-assign doon. Napatingin ako. Sa ibabaw ng makina, may nakaupong babae. Nakaputi at duguan ang damit. Parang kinulayan ng itim ang buong mukha niya. At kahit malayo ako, ramdam kong nakatingin siya sa akin. Napaatras ako. Pero nang tumalikod ako para tumakbo, may mga tunog ng paang sumusunod sa akin. Hindi mabigat na hakbang, kundi parang mga basang paa sa sahig. Walang sapatos. Pagbalik ko sa control room, pawis na pawis ako. Sabi ng senior ko, may aksidenteng nangyari dati doon. Nadagana ng makina ang isang babaeng operator. Sa mismong makinang yun, hindi na naisalba. Kaya mula noon, tuwing 12:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, umiikot daw ang makina mag-isa.
At may iisang patakaran. Huwag mong titignan ang makina kapag nag-iisa ito na gumagana. Kapag napatingin ka, sinimulan ka na niyang sundan. Kinabukasan, humingi ako ng request para ilipat sa day shift. Mula noon, hindi ko na binanggit kahit kanino ang nakita ko. Pero bawat pagdaan ko sa dulong bahagi ng factory, kahit umaga, para bang may mga matang nakamasid sa akin. Ako si Leslie, bagong hire staff sa isang malaki at medyo lumang factory sa Kaohsiung. Bago ako umalis ng Pilipinas, lagi nang sinasabi ng nanay ko, huwag kang bastang pumirma o tumanggap ng papel na hindi mo nauunawaan. Hindi ko agad naintindihan ang babala niya. Hanggang sa nangyari to. Buwan ng Oktubre, may bagong batch ng OFWs na dumating. Ako ang naka-assign sa pag-asikaso ng mga kontrata. Isa-isa silang pumirma. May isa akong napansin. Isang lalaking tahimik lang sa gilid, nakayuko. Hindi ko siya nakita sa orientation, pero nandun siya sa pila. Akala ko late siyang dumating. Name po? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan niyang inabot ang papel. May pangalan, Marco Peña. Pero walang birth date, walang agency, walang kahit anong detalye. Sir, kulang po itong form. Di ko po pwedeng iproseso to. Tumango lang siya. Bigla niyang inabot ang ballpen ko at mabilis na pumirma sa kontrata. Gamit ang kaliwa, mabilis, parang sanay na sanay. Napansin ko, malamig ang kamay niya nang madikit sa mga daliri ko. Pagtingin ko sa papel, basa, para bang may patak ng tubig sa itaas ng bahagi. Paglingon ko para ibalik ang papel, wala na siya. Nagtanong ako sa main HR admin. Sabi niya, "Si Marco? Nako, hindi ka namin nababalaan." Ayon sa kwento, si Marco ay isang dating OFW roon. 6 na taon na ang nakakalipas. Namatay siya sa isang aksidente. Nalaglag sa elevator sa mismong HR building. Wala raw tamang papeles noon. Namatay na off the record. Mula raw nung mamatay siya, minsan lumalabas ang kontratang may pirma niya. Wala naman daw nagbigay. Wala ring physical copy na nasave sa system. Pero minsan, kapag sinubukan nilang sunugin ang kontrata, hindi nasusunog. Kaya mula noon, tuwing may pipirma sa harap ko, tinitignan ko muna ang mata. Baka may isang nakatago sa likod ng mga pirma. Umaasang mapasama rin sa listahan ng mga buhay. Dahil minsan, ang kontrata hindi lang para sa trabaho.